Magandang araw! Ako po si Kishane Gomera Laya at sa video pong ito ay ibabahagi ko ang iba't ibang uri ng teksto. Ang tekstong informatibo, deskriptibo, naratibo, persuasive, argumentatibo, at procedural. Ang unang teksto na aking ibabahagi ay ang tekstong informatibo. Ano nga ba ang tekstong informatibo? Ang tekstong ito ay isang uri ng teksto na nagbibigay ng kaalaman sa mga mahahalagang pangyayari. Ito ay laman ng tiyak na impormasyon ng isang pangalan. Halimbawa na lamang ang dyaryo, magazine at iba pa. Gaya ng balita tungkol sa COVID-19 pandemic. Isa itong halimbawa ng tekstong informatibo dahil nagsasaad ito ng tugmang impormasyon tungkol sa COVID-19 pandemic, gaya na lamang ng bilang ng kaso ng coronavirus disease sa Pilipinas, mga lugar na napapabilang sa GCQ, at marami pang ibang mahahalagang pangyayari tungkol sa COVID-19. Ang tekstong ito ay naglalayong magbigay sa atin ng impormasyon para malaman natin ng mga mahahalagang pangyayari. Naging malaki ang naitulong ng tekstong ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pangalawang teksto ay ang tekstong naratibo. Ang isang tekstong naratibo ay tekstong pagkasunod-sunod ng mga impormasyon sa isang maayos na paraan. Ito ay maaaring tungkol sa isang bagay, tao, hayop, pangyayari o kwento na pwede maging totoo o hindi. Ang mga halimbawa nito ay ang mga maiikling kwento, alamat, nobela, at iba pa. Gaya na lamang ng aking nabasang isang maikling kwento na may pamagat na ang mga nawawalang sapatos ni Kulas. Sa kwentong ito ay magkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Sinabi sa kwento ang unang nangyari, ang sumunod at ang wakas. Nakakatulong ang tekstong ito lalo na sa tunay na buhay kapag tayo ay may ikinuwento sa ating mga magulang na mga nangyari sa eskwelahan at kung saan man, dahil mahalagang maisabi ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga kwento. Ang susunod na tekstong aking ibabahagi ay ang tekstong deskriptibo. Ang deskriptibo ay isang uri ng paglalahad at ginagawa gamit ang mahusay na eksposisyon. Naglalarawan ito ng mga tao, bagay, puok o kaya ay mga pangyayari. Mayroon itong dalawang uri, ang karaniwan at masining. Ang karaniwan ay ayon sa pangkalahatang ipinamalas at ang masining naman ay gumagamit ng pang-uri, pang-abay, tayutay at idioma. Gaya na lamang sa aking nabasang kwento na may pamagat na si Eva. Sa tekstong ito, inilarawan niya si Eva batay sa kanyang pisikal na anyo o nakita ng kanyang dalawang mata. Sa madaling salita, binigyan niya ng description si Eva na siya ay may hugis mamumukha, mamula-mula ang pisngi at labi, may mga dimple at may matangos na ilong. Nagagamit natin ng deskriptibong teksto lalo na kapag naglalarawan tayo ng isang tao, bagay, hayop at puok. Ang pang-apat na tekstong aking ibabahagi ay ang tekstong persuasive. Ito ay naglalayong makapangumbinsi o manghikayat sa tagapakinig, manonood o mambabasa. Bukod dito, ito rin ay nagbibigay ng opinyon ng may akda o nagsasalita upang mahikayat ang madla. Ang tono ng tekstong ito ay subhetibo kung saan nakabatay ang manunulat sa kanyang mga ideya. Mayroon itong tatlong elemento, ang ethos, pathos at logos. Sa ethos o kredibilidad o imahe para manghikayat. Ang pathos naman ay emosyon ng mambabasa. At logos o lohika at impormasyon. Halimbawa na lamang ang tekstong aking nabasa na may pamagat na mahalaga ang edukasyon na isinulat ni Hailin Lamgam.
Base sa tekstong ito, hinikayat ng author ang mga mambabasa na pumanig sa kanya. Mambabasa sa tekstong ito ang pangungumbinsi ng author tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Sinabi ng may akda sa kanyang teksto ang mga kalamangan ng pagkakaroon ng edukasyon na makukuha ng isang tao. Nakakatulong ang pangungumbinsi lalo na't nasa mabuti ang bagay na iyong gagawin at hindi sa masama. Ang susunod na teksto na aking ibabahagi ay ang tekstong argumentatibo. Ang tekstong ito ay may layunin na magpapatunay sa isang argumento sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapani-paniwalang ebidensya, katotohanan at lohika. Halimbawa na lamang ng tesis at debate. Gaya na lamang sa aking nabasang teksto na may paksang pagpapatupad ng programang K-12 bilang sistema ng edukasyon. Sa tekstong ito ay mayroong dalawang panig, ang pabor sa K-12 at hindi pabor sa K-12. Layunin nitong manghikayat ng mga mambabasang tanggapin ang mga argumentong inilahad sa pamamagitan ng mga pangangatwiran. Ibinahagi ng dalawang panig ang kanilang kalamangan sa mga impormasyong nalikom nila. Nakakatulong ang tekstong argumentatibo para mahubog ang kakayahan ng isang estudyante sa reasoning at pagkakaroon ng matalinong opinyon sa isang uri ng issue o usapin at sa kahit ano mang bagay. At ang pinakahuling teksto na aking ibabahagi ay ang tekstong prosedural. Ang tekstong ito ay parang mga manual na tumataglay ng kaalaman na kailangan para sa isang gawain. Nakasaad rin rito ang naaayon sa pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Halimbawa na lamang ng recipe book o manual sa pagbuo ng isang machine. Gaya na lamang sa aking nabasang teksto na may pamagat na ang pagluluto ng pakbet. Nakasaad dito kung ano ang mga bagay na ihahanda at ang mga pagkakasunod-sunod ng mga gawain o pangyayari tulad ng paghahanda ng mga sangkap at kagamitan sa pagluluto bilang unang hakbang. Nakakatulong ito upang madaling maisagawa ang mga gawain gaya ng paglista ng mga gawain na magkakasunod-sunod upang magawa ito ng maayos at madali. Nakakatulong din ito sa paggawa ng mga gawaing bahay. At dito nagtatapos ang aking video. Naway may mga aral kayong napulot sa aking mga pagbabahagi. Salamat!